Magandang hapon, riders! Nandito po tayo ngayon sa Motorsiklo News Talk Show at kasama po natin si Mr. Monch Bontogon, ang Marketing Manager for Motorcycle Division ng Suzuki Philippines, to tell kung ano tong feature event natin, ang Suzuki ARRC o Road to ARRC Challenge. Sir, Monch, ano ba tong activity natin na ginagawa ngayon? Yes, this afternoon we conducted the qualifying round for the Suzuki Asian Challenge. So basically, we did a one-make race for the Raider R150 to determine the final slot for the Philippine team. Kasi meron tayong 3 representatives for the Suzuki Asian Challenge sa ARRC. The 2 slots were already awarded to the top performers of our Suzuki Racing satellite teams. So that would be one for Enzo Rediosa and Luzon, and that would, the other one is Mario Borbon for Wismin. So yung third slot, ngayon natin dinetermine yun kung sino yung top performer sa one-make race ng Raider R150. So it's official, the Team Suzuki is back in the Asian Road Racing Championship. Yes, we're very happy to announce that we are back, and Suzuki Japan has maintained the slot for the ARRC in making a one-make race. It's called the Suzuki Asian Challenge, featuring the top 150cc motorcycle unit of Suzuki, which is the Raider R150. Maraming salamat, Sir Monch. Good luck sa team natin sa ARRC. Yes, thank you very much. Kasama po natin ang presidente ng Suzuki Philippines, Mr. Hiroshi Suzuki, para imbitahin tayo sa upcoming road racing o Asian Road Racing Championship na gaganapin sa Asian countries. Good afternoon, sir. Will you please invite our audience to watch the Asian Racing Championship will happen in Asian countries this 2015. Watch out for Team Suzuki Philippines at the ARRC 2050. One team, one spirit, one goal. Thank you. Thank you very much, sir. So once again, Mr. Suzuki invited you to watch the Asian Road Racing Championship, the comeback of the Team Suzuki Pilipinas. This is Coco Ortiz, once again from Motorsiklo Talk. Nandito tayo ngayon sa Kawayan Isabela kung saan nagaganap ang Gaway-Gawayan Festival na nag-start ng April 1 up to April 14, at dito rin po nangyari ang Guinness Book of World Record na na-break na po natin ang record ng China, ang world's longest motorcycle with sidecar parade. At kasama po natin ngayon dito the General Manager of Ropali Motorcycles, walang iba kundi si Mr. Rex Aldus Alingog. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi sa inyo lahat. Ayun, sir, in-attempt natin na ma-break yung record ng China, which is ilan po yung pinakamaraming nagawa ng China? 319 yung record nila. So ngayon, na-break natin, na-doble natin, 685. 685 riders. So kanina, sir, nung nandito yung mga taga-Guinness Book of World Record, nung in-announce nila at sinertify nila, sir, na na-break natin ang record, how do you feel, sir? Siyempre, masaya. Nakita nyo naman yung, kung meron kayo kanina, nakita nyo yung atmosphere. Talaga nagsisigaw ang mga tao, nagkakagulo dahil nga na-break natin yung record. Hindi lang yun. Napakita natin sa buong mundo na kahit sa maliit na bayan ng Kawayan, kayang-kaya i-beat ang record kasama yung mga sponsors natin. Yan. So mga kaibigan, ang Kawayan Isabela po ang naging venue para sa Guinness Book of World Record na para ma-break po natin ito. Ngayon, sir, sino po ba ang mga gusto natin pasalamatan ngayon sa pagkakataong ito? Gusto kong pasalamatan siyempre ang Ropali Group of Companies na siya ang overall sponsor ng event natin, and co-sponsors natin of course is Honda and City of Kawayan and of course Government of Isabela. So mga kasikluistas, mapapanood nyo po ang buong istorya niyan sa History Channel, sir, no? Yeah, sa History Channel. So gusto kong pasalamatan din ang History Channel na kinabubuan nila Jack Ruby, na sila ang nag-alok at of course tumulong sa atin na mabit ang record. Okay, sir, ang alam natin, sir, this is not the only one na ibe-break yung record, no? Meron pa tayong isa pang ibe-break na record sa darating na Grand 21 sa Tagaytay City, kung saan dito magaganap yung 21st National Motorcycle Convention. Sir, ano po yung ire-ready nating pangalawang world record breaking? Ito ay magaganap sa sa Tagaytay, sa tapat lang po ng Sky Ranch. Ano po?
Ito po ay most number of motorcycle burnout. So ibig sabihin, yung motor nila, papaikutin nila yung gulong na naka-steady lang. Pero papaikutin yung gulong sa likod, magkikreate ng smoke, magkikreate ng lots of noises. Pero ito kasi, ang current record nila, I think is nasa 108 yata or something like that, or 120. Sa atin ngayon, we're trying to get at least 300 riders to do it. So sa tingin ko may chance naman tayo ma-break yun. Ito ay magiging masaya dahil for all motorcycle riders din to. Not just for the tricycle riders this time, but everyone is welcome, invited to witness. So, ayun. So magaganap to sa April 11 sa Tagaytay City. Ito po ang 21st National Motorcycle Convention. So sir, hindi pa ho sapat yung na-break natin yung record ng isang beses. Babanat pa po tayo ng pangalawa, which is yung simultaneous burnout na magaganap po sa Tagaytay City. So maraming salamat po Sir Aldous. Thank you very much. Maraming salamat rin at inalok nyo akong makausap ngayong gabi, mapanayam. Pero gusto ko rin sanang pasalamatan lahat ng mga dumalo ngayon. And of course, dun sa natin, sa Tagaytay natin, sana po dumalo rin kayo para makita nyo yung event natin doon. And ito naman kasi ginagawa rin namin para sa 40th anniversary ng Ropali. So, sana po masuportahan nyo kami. Okay, thank you very much sir. Congratulations din. Congratulations sa 40th year anniversary of Ropali Motorcycles. Part of their program, yung mag-break ng record. Tayo naman ay nandito ngayon, kasama natin ang mga nag-assist doon sa ginawang largest or longest motorcade. Kasama natin ang mga PNP. Ayan. Sir, ano mo masasabi nyo na break natin yung record? Kamusta po yung mga naging effort nyo? Masaya naman po. Kasi na-break ng kawayan record ng yung malaki, yung big event. big event ngayon, Maria. Ayan. So sila po at kasampu ng kanilang mga kasamahan. Kaway kayo mga boys. Kaway, ayan. So sila po ang nag-assist kanina sa motorcade. So maraming sir. Ang pangalan nyo sir? Jeb Salon po, sir. Dev Salom. Okay, maraming salamat po sir sa pag-assist. Congratulations sa break natin ng record. Welcome po. Okay, thank you. Mga sirkwistas, nandito tayo ngayon. Kasama natin ang isa sa mga TODA president na nag-participate dito sa ATEP ng largest and longest motorcycle parade with sidecar. So kasama po natin si TODA president. Pangalan po nila sir? Eddie Pascual, sir. Mr. Eddie Pascual. Anong TODA po ang nire-represent natin? Bukal yung Toda Bukalyon TODA. Saan po siya? sa East Tabacal. Istabakal. Okay. So kanina sir, anong number nang nakuha nyo? 448. 448. Oh. Ayun, so kamusta po sir ang experience? Anong oras po kayo dumating doon sa venue? Okay na naman. Di ko lang naman, sir. Pero ano po ba, hindi po ba alintana yung init? Yung init kanina? Yung init kanina, hindi ba kayo nahirapan? Kahit may nahihirapan kami sa init, basta napasaya lahat yung mga buo dito sa Kawayan. Oh, ayan. So, actually, ang totoo po niyan, na-break po nila ang record ng China. Tinalo po natin ng China na meron silang 300 motorcycle riders with sidecar. Ito po, ang pinakamarami natin, sir, ay 600? 685 po. 685. So, sir, kayo sir, ano masasabi nyo? Na-break natin yung record. Natalo natin ng China. Dahil na-break namin ang China, kaming mga taga-Kawayan, mabuhay! Yeah! Alright. So, yan po ang mga experience ng mga riders natin sa TODA. Sir, kayo, chairman, ano po pangalan nila, sir? Romy Inubeas. So, Mr. Romy, kayo po yung pinaka-chairman ng ibang mga TODA dito. Overall po, German. So, sir, kamusta po ang experience nung una nagsisimula tayo? Medyo nahirapan po ba kayo? Sa pagdating namin doon, hirap po dahil sa registration ay napakagulo. Tiyaga lang ang ginawa namin, tapos pagdating nung pagkatapusan na, yung pag-announce na na-break natin yung record, ayun, nawala lahat ng pagod namin. Masaya po ba tayo na na-break natin yung China, yung record ng China? Sobra po. Okay, so baka meron ko kayong gustong batiin, pasalamatan. Marami po. Nagpapasalamat ako sa pamunuan po ng Ropali. At saka si Mayor namin dito sa Kawayan City, si Governor, yung mga namuno po sa amin na naka-break. Alalay sa amin dito sa Kawayan City, sir. At syempre, maraming salamat din po sa ating mga kapwa katoda na tuloy na sumuporta. 685 motorcycle with sidecar riders. Mabuhay po kayo, kuya. Mabuhay din po kayo. Okay, maraming salamat po. Mga siklistas, kasama naman natin ang sales representative ng Honda Philippines Incorporated. Walang iba kundi si Mr. Randy Gatdula. Mr. Randy, magandang hapon po.
Hi, magandang hapon sa atin lahat. At kitang-kita natin, napakaraming tao. Talagang mga avid fans ng Honda talaga, kitang-kita naman. Ngayon sir, ano po yung pakiramdam nyo? Nakita po namin halos puro Honda motorcycles from rider number 1 up to rider number 685. Honda motorcycles sir, ano po ba feeling nyo? Actually, talagang overwhelming experience. Talagang nakakatuwa. Even talagang sila, even yung mga nagpa-participate sa parade, talagang masayang-masaya sila na gamit yung Honda motorcycle nila. Mga bagong motor, mga lumang motor, pero still talagang very proud sila dun sa experience na ito. Ayun. So sir, baka gusto nyo may pasalamatan on Honda Philippines behalf? In behalf of Honda Philippines Inc. Management, siyempre, I would like to thank siyempre yung Honda Motor Rally, Ropali Corporation. At the same time, yung siyempre, lahat ng mga riders, lahat ng mga motorcycle enthusiasts ng buong Kawayan City, Isabela, lahat ng mga nag-participate, tumulong para maging successful yung event. Huwag kayong mag-alala dahil wala kaming sawang sumuporta sa inyo at magbigay ng mga kalidad at murang motorsiklo para sa ating lahat. Ayan, so maraming salamat po Sir Randy. Thank you very much. Kung sakasakali sir na mabreak ulit tayo ng China, handa ba tayong lumaban uli? Laging handa, sir. Ayan. Alright, so ayan po ang Tatak Pinoy. Handa tayo. Pag binawi nila, bawian din uli natin. So maraming salamat po sa inyo. Sikluistas, back to studios. On April 11, 2015, Filipino riders set a new world record of the largest simultaneous burnouts in Tagaytay City. Despite the heat of long hours of waiting under the sun, Filipino riders still participated and eager to show the world that Filipinos can. This official attempt is made possible by Ropali Motorcycles, FDR Tires, History Channel, and Kimco Motorcycles. We are able to grab the title from the 213 set by Harley Stunts and Smoky Mountain Harley-Davidson's teams in Maryville, Tennessee, and set a new world record of 300. History Channel's Make History campaign is about breaking 6 world records within 1 week, and Guinness Book of World Records is sending its official adjudicator, Praveen Patel, to oversee the world attempt of the world's largest simultaneous motorcycle burnout. Also held in the same event is the 21st Grand 21 Conventional, a week-long event where rider groups, motorcycle manufacturers of any kind, bike builders, motorcycle distributors, and many more that comes together in one place to create networks, bond with friends, make new people, and trade. Grand 21 Conventional is held every year in different cities in order to unite riders and passion across the country. Welcome po sa Self-Defense 101. My name is Gene Bulag. Last week, kasama natin si Rainier Razor Sharp Hervasio. Ito naman pong bisita natin ngayon ay special. URCC veteran fighter, isa ring decorated grappler, si Mr. Lawrence, the Pitbull Chan. Sir, welcome sa Motorcycle News Magazine. Thank you for inviting me, bro. Paano ka na-involved dito sa martial arts? Since I was a little, bro, mahilig na talaga ako sa martial arts. Medyo basagulero din ako. Karate kid, pare. Yeah. So, ito, nag-evolve sa mixed martial arts. Paano ka napunta sa mixed martial arts from just being a enthusiast ng martial arts? Before kasi I was fighting backyard fights. Tapos ngayon, street fights? Oo. Tapos ngayon, nagkaroon ng opportunity na may makalaban ako na professional mixed martial fighter. At the same time, nagkaroon din ako ng chance na mas ma-enhance yung knowledge ko sa mixed martial arts. Kasi noon talagang usong-uso ng street fights. Naalala ko kami sa Paranaque, tsaka sa Cavite, talagang balot kung tawagin yan eh. Tapos kotse lang around. Since na open mo na rin yung street fights, tsaka itong mixed martial arts natin sa sport, ano ang pinagkaiba nila noon tsaka ngayon? Noon kasi there's no rules. Wala talaga. No holds bar. At saka at the same time,
free ang fight nun. Walang bayad. Swerte nga sila ngayon, pare, dahil may mga event tayo na mas magaganda, di ba? At the same time ngayon, mas maraming event at mas maraming mapupunta yung mga professional fighters natin ngayon. Tsaka maraming proving ground. Yes. Dati kasi tayong dalawa, URCC lang talaga. URCC. Tapos talagang hindi lang ako nakasalit. Hindi ako kagalingan talaga. Malas akong kumain, pero ako din. Hindi natin kasama yun, pare. Ikaw ba, nag-aral ka ng karate, Muay Thai, o Krav Maga, Kalmot, Sayunachi? Ang specialty ko is Brazilian Jiu-Jitsu and Muay Thai. Colored belt, blue? No, Nogi Jiu-Jitsu ako. Nogi Jiu-Jitsu. Ako rin, pare, Nogi. Kasi most likely ang gi, you're grabbing most shirts and lapels. So, MMA ako, so pinokus ko talaga sa Nogi. How about striking, pare? Nag-Muay Thai ako kay Kuro Jun from MAP Makati. So, maganda naman yung striking ko, pero mas paborito ko talaga ang grappling. Ako rin parang mas okay ako sa ground kasi judo ka, tapos Muay Thai. Pero ground talaga, yung grappling talaga, magang forte. Greatest achievement mo sa fighter? I've been to lots of fight, pero mas pinakamaganda sa akin yung nakakasign ako ng contract sa URCC. That time, it was prestigious game. Pwede mo bang i-recommend sa kanila to, sa mga baguhan kung gusto nila mag-aral ng mixed martial arts? Yes. Kasi, kumbaga, mainstream to. UFC, PXC, 1FC. Pwede ba sa newbies? Actually, pwede sa newbies. Pero i-require nito ang lots of discipline. So dito, mapapag-aralan mo kumain ng tama and how you respect people. Kumain ng tama. I'm sorry, bro. Saan ka nila pwede mapunta? You can contact us sa Overdrive Gym at 1557 Fogosa Street near Dorotea Station. Ang base namin is wrestling, submission wrestling and Muay Thai. And circuit training, di kami strength training. May number ba kayo? O Facebook page? Yeah. Please like our page at Overdrive Gym, Fitness Manila. Magbibigay si Sir Lawrence, the Pitbull Chan, ng technique na pwede nyo magamit sa mga real-life scenario, okay? Abangan po natin yan. Gene Bulag pa rin, at kasama ko pa rin si Lawrence, the Pitbull Chan. Itong portion na to, ito na yung medyo magpapakita ng technique na pwede nyo magamit kapag meron kayong kaaway or merong gumawa ng masama sa inyo. Tawagin ko lang ating volunteer, si Sir Rap. Sir! Welcome to Motorcycle News Magazine, Sir Lawrence. If somebody grabs you from the back, so you have to just squat like this, push it up, get straight from side, okay? And then grab the leg. Kasi pwede mo siyang bitawan dito, babagsak mo siya, no? If you want to be brutal, you want to throw him back. Para una yung ulo. Yes. Okay. And the other one, from here, if he is attacking you, from the fight, so basta tayo mga Pinoy, hindi tayo sumuntok. So, huwag mo nang sumuntok. Kasi tansya na yung laban natin. So, pag malaki maliit dyan, doesn't matter. So, kick him, when you kick, so, mag-lean forward dyan, and then you can do elbows, or you can do uppercuts, or elbow from the face. Nakita nyo yung defense dun sa paghawak sa likod, is WWE suplex nyo siya. Tapos ito, Stone Cold Stunner talaga to eh. Pag sinipa mo, pak, ganun talaga yun eh. Pero pag sipa, lean forward, no? Pag tuhod, tapos pwede mo siyang uppercut tsaka elbows. Sir, once again, baka pwede mo i-promote yung gym mo? Sa mga gusto matuto ng mixed martial arts, gusto mag-cut ng weight and strength conditioning, you can reach us at Overdrive Gym, 1557 Fogosa Street, near Dorotea Station. Please like our Facebook page, Overdrive Gym Manila, and malalaman yung mga schedules namin, and we have some free trainings there. Okay. Before tayo matapos, gusto ko lang magsabi ng shoutout dito sa mga Facebook pages na to, dito sa Martial Arts Corner, sa Pinoy Sling Shooters, tsaka dito sa Pinoy Birded Club, ang mga grupong may balbas. At salamat po sa pagnood. Isa na naman pong episode ng inyong antabayanan, natututunan ng mga bagong technique, pang WWE talaga yan eh. Abangan nyo kami next week, dito pa rin po sa Self-Defense 101. Nandito tayo ngayon sa Featured Biker of the Week. Kasama natin ngayon ang mga first-timers na sumali ng Moto Rally 4 itong nakaraang February 22-21. So, tanungin natin kung ano-ano ang mga naging experience nila. Pakilala natin sila. Sir? My name is Rodrick Hidalgo from CF Moto. Guto Alparce from CF Moto. Ayan. So, these are the first time. Ito yung first time na sumali kayo. Yes, sir. So, can you tell me about your experience? Ano yung na-experience nyo tungkol dito sa motor rally na to? Bilang first-timer. First and foremost, it was very tiring. Nakakapagod sobra. Pero at the same time,
yung camaraderie among the riders, no? Unbelievable. So, yun yung nag-push amin para makatapos. Wow, napakaganda ng experience na, no? So, nakita natin sa mga kotse, kahit magkasalubong, hindi naman sila magkakawayan, pero sa mga riders, nagkakawayan sila di ba? So, as a first-timer, sir, ikaw, Sir Goto, ano yung naging memorable experience mo during the ride? Siguro yung mga view na nakikita natin habang tinatahak natin yung mga ruta natin. Ganda, breathtaking. Sobra, lalo na pagdating ng Cervantes, sobrang ganda dun Parang gusto mo bumaba pero hindi pwede. Hindi pwede. Then you look forward dun naman sa anong susunod na makikita mo. Very unforgettable experience. Yung inabot kami from Tabuk to Cabanatuan going through Dalton Pass, medyo scary kasi ginabi kami. Tapos daming trucks na kasalubong. And nagbibigay naman sila pero iba pa rin talaga pag sobrang liwanag nag-iilaw mo. Mga gustong pasalamatan. Well, first and foremost, we would like to thank CF Moto for binigyan nila kami ng tiwala para gamitin yung bikes for this Moto Rally 4. As well as Petron and Spider, of course. Sila yung nag-organize. Sir Goto? Siguro, si Taiki, yung may-ari ng CF Moto. At the same time, si Telly din for allowing us to, siyempre, join this Moto Rally. And then sa'yo din, siyempre. Magkakasama po kami mga turista sa biyahe. Ito po yung gamit yung motorsiklo. Yes. This helped me achieve the goal. The goal. Yes. Okay, so maraming salamat po muli sa inyo, Sir Roderick, Sir Goto. Alright. And mga siklistas, ito po si Mr. Mel Aquino, ang featured biker of the week. Ako nga pala si Mel Aquino. Hi, I'm Jack Bunsho. At ito ang Featured Club of the Week. Meron tayong mga bisita ngayon, Jack. At ang grupong ito ay ang grupong Uhaw. Bakit po the name Uhaw po? Bakit Uhaw? Bakit nga ba Uhaw? Kasi kami ang mga united husbands afraid of wives. Ganon? Oo, ganon po kami. Mapagmahal sa asawa. Kaya dapat pala, membro ako dito. So, kailan ba nag-start tong club nyo? Nag-start ng February 2012. Okay. 18 riders yan from Los Baños, Laguna muna. Tapos after a year, nagkakilala sa mga ibang riders sa ibang places. So, naging barkada, inadapt-adapt. So, yung pala, ganun din sila sa buhay, mga uhaw din. So, nagkaisa-isa kami, kaya naging united. What do you do po as a club po? What do you normally do? Dahil kami ay uhaw, sabay-sabay kami naglalaba, naghuhugas ng pinggan. Pagkatapos na lahat ng mga tigasing trabaho namin, saka kami magra-ride. Nag-ride ba kayo with your wives or family? Oo, nayangas ba siya? Nayangas ba si Mrs.? Yeah. Yes, mostly. Most of the time. Kasama namin. Meron din iba, sometimes... Meron iba? May ibang bakit? Hindi ibang wife. Legal wife talaga? Hindi, may mga kasama kami na minsan hindi kasama dahil hindi naman pare-pareho kasi yung schedules ng mga wife. So, yung pwede, nakakasama. Yung iba minsan, hindi. So, how many active members right now ang Uhaw? Start daw ng 18, so ngayon 25 na ata. 25. Hindi naman nababawasan dahil minsan natitigbak ng mga misis. Malapit na yung isa. Malapit na yun. Mga pinakamalayong na ride ng mga grupo ng Uhaw? Pinakamalayo kung Air Force. Ilocos. Ilocos, ayan. Visayas naman, Samar. San Juanico Bridge, natawid na natin. Usually, yung mga ginagamit ng mga uhaw, adventure bikes. Adventure bikes. So, on and off roads ang tinitira namin. Sa mga riders natin na gustong maging membro ng Uhaw, saan ba kayo nakikita nakatambay? Sa bahay lang ba? Sa kusina? O sa laban? Usually, nakatambay kami sa Tagaytay. Kasi yung isang membro namin, may pwesto doon si Leslie. Si Leslie. Saan lugar ba yan? Baka pwede natin puntahan yan. Rider natin yan. Malapit sa Rotonda, yung Leslie's Restaurant. Leslie's Restaurant. Ayan, mukhang masarap kumain doon. Hanapin nyo lang po kami. Uhaw, type nyo lang yun. Uhaw Riders. Makikita nyo na kami doon sa Facebook. Facebook page. Ayan. So, meron ba tayo mga gustong pasalamatan? Sa asawa namin, siyempre. Bago lahat.
Pag At pinayagan kami ngayong gabi. Hindi pwede mag-ride. Salamat, Han. Ngayong gabi, pinayagan mo ko. Promise mamaya, maglalaba ko. Ako, kaya ako nakapunta rito, tapos na ako maglaba. So, akin, wala eh. Malalaki na anak ko. So enjoyment na lang talaga yung pagra-ride. Yes. Ayan. Mga sikluistas, ito po ang ating featured club of the week. Ako po si Mr. Mel Aquino. Ako po si Jack Bunshaw. At ito ang featured club of the week. Sikluistas, my name is Mel Aquino at nandito tayo ngayon sa featured shop of the week. Our special guest is a motorcycle enthusiast. He owns a Kawasaki Drifter 1500 and he owns a 1964 BMW R60/2 and also Vespa PX 150 2-stroke. At syempre, marami po siyang motorsiklo. That means talagang napaka mahilig sa motor na itong bisita natin ngayon. Let us welcome our special guest for today, the General Manager of Ropali Classics, Mr. Aldous Rex Alingog. Good afternoon, sir. Napakaganda na itong shop natin, sir. This is called Ropali Classics. Yes. Saan po ba nanggaling ang Ropali? Ropali derived from my father's name, which is Roberto P. Alingog. Started in Kawayan, Isabela since 1975. My father started that when he was only 25 years old, so batang-bata siya noon. And Ropali has not always been a motorcycle company or a motorcycle shop. We started as a agricultural machinery. Oh, so ito yung mga ginagamit, sir, sa mga bukid, yung mga bukid, yan. More on pag-farming, no? Yung unang binenta namin because during those times, yun ang kailangan, diba? Tama. So, sa pagsasaka. But after that, after I think 15 years, ganun, we started selling motorcycle. And because there's a demand for tricycles, so ginamit na namin yung company namin to start selling motorcycles. So mostly, sir, nakita natin na nag-start kayo sa mga agricultural, which is para sa mga masa. Then we started sa motorcycle industry na more on tricycle. So livelihood pa rin po pinopromote ng company. How many Ropali shops are right now nationwide po? For the Ropali shops, we have 120 branches all over the country. And then for specialty stores like this one, yung Classic, there's only one in Metro Manila, which is here in Ortigas, just in front of Astoria Plaza Hotel. But we are planning to expand. We are planning to build another two of these. But apart from this store, ito kasing Ropali Classic natin, it has a bar, as you can see. Meron tayong mga drinks. We also have the classic motorcycles and something different na motorcycle. How does this apart from other Ropali motorcycle shops natin? Ropali Classic is very unique motorcycle. And then yung Ropali motorcycles natin is more of a Japanese motorcycle and Taiwan motorcycle. We only sell the quality brands here in Ropali Classics. Ropali Classic and Ropali motorcycles. Basta pag narinig mo ang Ropali na pangalan, it's a quality motorcycle. Motorcycle shop. First and foremost, we test our motorcycle even before we get the dealership or even before we want to sell the product. So, yung mga test units na yun, talagang nira-ride namin. Yes, and I'm sure nakasubok ka na rin nun. Of course, we make sure that the bikes you're going to get from Ropali is a quality motorcycle. Apart from the Big Four and the Taiwan brands, here in Ropali Classic, we cater to classic brands like Ural. Ural motorcycle has been in the business since 1931. Yes. Ropali Classics is the sole distributor in the Philippines of Ural motorcycles. Yeah, all over the country, we're the only one who's selling Ural because we are the distributor. Yun. Apart from that, we have Rocon motorcycle, which already we already signed the contract, and a few other motorcycle na talagang unique. Isang sa mga napapansin ng mga nagpupunta rito is talagang napakaganda po ng ambience ng Ropali Classics. So it's made of wood, bakal, at saka kakaiba, sir. What are the inspirations of putting up a Ropali Classics? Well, ako kasi simula pa nung bata ako, minimalist ako eh. So, I want a very rustic type of shop na I don't have to spend much.
So, the looks, as you can see, puro kahoy, ganyan. Actually, when they started constructing the building, marami mga kahoy na leftover na giniba. I just took that kahoy and I made mga upuan, So from mga the tables. old materials of the current building, talagang part pa rin siya ng history ng bagong building ngayon. So there's and then, places. I don't need much decorations. Ano? And then, as you can see, pati mga bars natin, reta-retasong kahoy. Kahit yung wall natin, reta-retasong We kahoy. have the Freedom Wall, which is every visitors of Ropali Classics can put their stickers of their club. Ayan. Well, Freedom Wall, but at the same time, it's the Wall of Fame. Wall of Fame. Yan yung mga palagi nagpupunta dito ng mga clubs. And we allow them to put their, yung mga nakapunta na dito. So, At this 2015, we have activities for Ropali Classics. So, I think we have a run going to Santa Ana, Cagayan. So, can you tell us about what is this activity, sir? we have a Partakan Festival coming up this May 1. And Partakan Festival, as the same as last year, we have a party dun sa beach. Meron tayong stage dun, merong bands. I think this time we have at least 4 or more bands coming. And then it's a camp and ride because I want to promote Philippines as a motorcycle destination and that you can go anywhere in the Philippines with a motorcycle. So, sa Partakan, which is in Santa Ana, Santa Ana, Cagayan, we have this beach called Pusurubo Beach, next to Angib Beach, which is very famous. Free for anyone, kahit hindi nagmumotor, okay lang. We have special parking areas for motorcycle riders and even campsites for everyone. So, we want to promote a long-distance riding in the Philippines, which is, we call the motor tourism in the Philippines. And that will give us a chance to, yung Partakan, will give us a chance to ride long distance with everyone. Yun. So White Beach din to. Expect everyone to be on the road na nakamotor on May 1, which is a Labor Day, by the way. And walang pasok. So, it's a long weekend. Labor Day starts on Friday. Saturday is our main event in the evening, which is yun yung mga concert natin. There's also going to be a fight of Manny Pacquiao and Floyd Mayweather. And we are going to show it in the Partakan Festival. Wow. Live yun, ha? Live yun. Pay-per-view. Pay-per-view pa. We will show that to the public for free, of course. Free. Also, marami tayong activities doon. So, meron tayong, yung beach kasi natin, pare, is a 3.8 kilometer beach. So, mahaba yung beach natin. shore niya, no? Mahaba yung shore. And then, merong lines siya, merong road na, na off-road. Na magandang gamitin mga enduro bikes or even pang motocross. Siyempre, di-design po natin yan. Magkakaroon tayo ng trail site po doon sa mga mahihilig mag-off-road. So, baka magkaroon tayo ng pakarera. After siguro nung fight natin, then that's when we ride back to Manila. Ano ba yung naging inspirasyon kung bakit nagkaroon ng Ropali Classics? Ayan. Well, I've always been a motorcycle enthusiast. Although, I haven't been riding long. Siguro mga 3 years, 4 years pa lang ako nagra-ride. But ever since I was young, always fascinated by a motorcycle. Always. Basta may nakikita ako motorsiklo, iba tunog, iba kulay, iba ang itsura. I always want to, gusto ko mausisa. Tama. But apart from that, pare, kaya nagsimula rin yan. Because we're into motorcycle na rin. I want to bring out my passion for the motorcycle. So, aside from just selling any kind of motorcycle, because passion din yun, something different for the Filipino people. And then, I want to invite yung mga mga riders natin to also gather here every Thursday and see not just the display natin dito, but to see other motorcycles na dinadala ng mga kakosa natin. And also the camaraderie of having a motorcycle, and the common denominator is 2 wheels. Dito sa shop natin, we're creating not just a hobby for the person, but a sense of lifestyle. Tama. Kaya itong store natin, it's like a lifestyle store for all motorcycle enthusiasts. We also have a shop, This shop is actually restoration and customization shop. Okay. So and of course, services. Everything that you need for a motorcycle,
motorcycle needs, even the apparels and accessories, we can get it here in the shop. Every Thursday, mga kakosa, no? Every Thursday tayo dito. It starts at 8 until late na yon. Even if wala kang motor, pwede ka pumunta dito. Pwede, kahit maglakad ka lang dyan, pandaan ka dito, pwede Pwede. Mga siklistas, you can go here at Ropali Classics every Thursday, 8 to late, and experience the friendship, camaraderie, and owning a motorcycle, the lifestyle of the riders. So this is the place for you. So thank you very much, Sir Aldous, our General Manager of Ropali Motorcycle Group of Companies and the Manager of Ropali Classic. Mga sikluista, this is Mr. Mel Aquino, and this is Motorcycle Shop of the Week. Siklistas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino. And I'm Jack Bunshaw. At ito ang Featured Bike of the Week. Kasama po natin ngayon, walang iba from Ropali Classics, si Mr. Geoffrey Anderson. Siya po ang branch accountant ng Ropali Classics. Magandang araw sa iyo, Pati. Geoffrey? Jack? Ayan. So right now, ang featured natin bike is one of the lineup of the Ural motorcycles. Tell me about the Ural motorcycles. At ano ba itong motor na to? Itong Ural na to is made in Russia. Okay. So, it's a boxer engine. It's a 750cc. So, sa nakikita natin, sir, this bike is may reverse, ha? Yeah. Itong cambio, mga kaibigan, mga siklista, hindi po siya cambio talaga ng mga gears, no? Ito yung cambio for reverse. Wow. Kasi ang pagkakaintindi ko, Sir Jeff, ang Ural motorcycles ay originally known for making a motorcycle with sidecar. Ayun. So, ano ba history ng Ural? Bakit ba siya tinawag na Ural? Ito, before, yung mga time na World War. Mga pre-war na, no? Pre-war. Yung Russia and Germany, nung tinatry ng Germany sakupin ng Russia, gumanti si Russia. Kumuha sila ng isang motor para ipantapat dun sa kanilang ginagamit na BMW. Okay. So lumalabas, it's a reverse engineering of the BMW. Okay. So kaya pala yung configuration ng engine niya, pareho halos nung mga old na BMW, yung mga R50s, R69, no? So this Ural is a Russian motorcycle. Siya lang yung nakita kong motorsiklo na single na may reverse. Okay. Sir, bakit po parang malapad yung engine niya? Bakit po parang may nakagilid? Like what I've said kanina, it's a boxer engine. So, yung boxer engine kasi, mabalagbag siya. Mabalagbag. Meron kasi yung inline. Yung inline, yung apat na magkakasabay yun. Gumaganon. Ito, boxer na. Pagano naman. Okay, so talagang ano talaga, no? Pareho ng German. Dito, pero may comfort dito. Mas magaan yung mga boxer engine kasi yung weight niya nasa baba. Unlike yung mga inline, nasa taas ang weight. So pagka tinayo, medyo mabigat. Mabigat. Ito yung weight niya nasa baba. So wala siyang kadena. Wala, it's a propeller drive, shaft drive po siya, no? Anong meaning ng pag-propeller drive? Okay, so ang alam natin, Sir Jeff, meron tayong chain drive, ito yung kadena, tapos meron naman tayong fan belt for scooters. So ito naman is yung propeller type naman. So may shaft siya na nakita mo nakalink from the rear tire going to the engine. Yan. So ilang liters po ba ang laman nito? Fuel tank capacity. Lumalabas na mga 5.8 gallons eh. So may mga nasa 12 or 16 liters. Wow. Okay. So, ang mga additional features po ng Ural motorcycles, mga kaibigan, is naka-Marsoshi suspension shock, then naka-Brembo disc brake with floating disc, okay, na caliper. So, sir, magkano ang halaga ng Ural Retro? Itong Retro is, for cash, it's 679,000 pesos. Then, we offer also financing dito. Kung halimbawa hindi kaya ng ating mga siklista yung cash, pwede tayo mag-down payment, then flexible siya. For monthly, for 6 months, 12 months, 18 months, hanggang 24 months. Sir, saan available yung mga Ural bikes? Ural bikes, you could look this at Ropali Plaza, here at Ropali Classic Store. Ang address namin is Escriba Drive, corner Gold Loop. In front of Astoria Plaza. It's here in Pasig City. Barangay San Antonio, Pasig City. So, nasa Ortigas Business Center tayo. Oo. Okay, so maraming salamat po, Sir John, for that wonderful information. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. At mga siklistas, Ural Motorcycles, Boxer Twin Engine,
Ito po si Mr. Malakiro. Ang si Jack Burcha. At ito ang featured bike of the week. Magandang gabi, Cicloistas. Ako po si JB and welcome to another Rider Rights session with our special guest. Ngayong gabi, meron tayong napaka-importanteng tao na bisita natin. Isa siyang haligi ng ating riding community. In fact, he is now the current leader of the Quezon City Motorcycle Federation, none other than Kuya Amin Hamza. Kuya Amin, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin, Papa JV. Thank you na pinaunlakan mo kami dito. Isang malaking karangalan na maimbita sa mga ganitong programa para sa ating mga kapatid na nagmumotorsiklo. Very So, good. I'm so proud na makasama kayo sa mga show mo. Ay, nako naman. Always yan. Si Kuya Amin, always together kami yan pagka may mga pinaglalaban kami. And in fact, that is what we are going to talk about tonight. We all know that in the past, MRO and QCMRF has joined forces in fighting the legislation na nilalabas ng Quezon City, particularly yung sa Plaka Vest. Ano na ba ang current situation natin sa Plaka Vest, Kuya? Dahil sa pagtutulungan ng mga Quezon City Motorcycle Riders Community, individual, national, MRO, so dahil sa tulong pagkakaisa, more than 8,000 nun, nung tayo nagkaisa sa EDSA, para manawagan sa kay Mayor. So, hindi siya natinag doon sa 8,000. So, ginawa natin doon, sinunod-sunod natin every Wednesday. Sinunod natin 2 linggo. So, last Wednesday, ang ginawa natin, hinarang pa natin yung elliptical road, just show to the Mayor of Herbert Bautista na sana'y pakinggan naman tayo. So, dahil sa ginawa natin, ay napansin tayo at pinakinggan tayo ni Mayor. So, yun din ang dahilan, kaya niya binasura yung Plaka Vest. So, pinatawag tayo sa kanya, nagkaroon ng dialogo doon sa opisina niya. Actually, this is the first time na ma-meet ko yung si Mayor ng talagang pag-uusap ng malapitan. Then, yung ibang mga meeting niya in the past, pagkaupo niya, actually may kasama siyang second man niya. If hindi niya gusto yung kausap niya, ayon sa ating mga kaibigan sa City Hall, iiwanan niya doon sa kasama niya, second man niya. Pero that time, Papa JV, talagang hindi kami iniwan. Kami nag-surrender sa kanya, na sabi namin, papasok pa kami sa work namin, Mayor. Until 1 p.m., talagang gusto makipag-usap ni Mayor Herbert Bautista. So, talaga yung loob niya, nakinig siya doon sa mga binigay natin sa suggestion na yung permanente na solusyon doon sa krimen na nangyayari sa Quezon City. So, nangyayari naman natin sa Quezon City, medyo bumaba yung rate ng krimen dahil sa yung mga payo natin kay Mayor ay yun ang ginawa rin ng ating mga kapulisan sa Quezon City. So matatawag natin na because of the perseverance na ating pinakita, successful ang ating mission for Quezon City. Yes, dahil dun sa pagkakaisa ng mga motorcycle community. So how is the relationship now between Quezon City Motorcycle Federation and the LGU? Na-establish ba ang inyong relationship? Now, according to Mayor, nung mag-usap kami ng dialogo, sabi niya sa amin, first of all, I want your group to accredited the Quezon City. Para sabi niya, may legal kayo, and then madali kayong makasama sa mga katulad nitong mga pinapanukala. So far naman, nandun na yung papers ng QCMRF, so ma-approvean na bilang accredited ng Quezon City local government. So now, bago sila maglabas ng mga panukala nila, pinapatawag tayo. Not like before, na sikreto nilang ginagawa yung mga panukala sa motorcycle industry community. Gusto nilang gawin to, basta wala silang pakialam sa atin. So, dahil sa unity, pagkakaisa ng mga riders community sa Quezon City, hindi lang sa Quezon City, sa labas ng Quezon City, nagkaisa tayo. So, ngayon, nagkaroon sila ng respeto sa atin na bago sila gumawa ng isang proposal, ordinance sa Quezon City, ay ipatawag tayo para hingan tayo ng suggestion kung ano bang dapat at hindi nararapat na gawing ordinansa. Malaking bagay ko talaga ang naibibigay na tulong, lalo ng mga local groups sa mga ganitong klaseng sitwasyon, tulad ng QC Motorcycle Riders Federation. Ngayon, kinikilala na sila ng sarili ng LGU at kinakausap na sa kada legislation na ginagawa at binubuo. Which is, sana mangyari sa buong Pilipinas. Because we want everybody to learn how to fight for their rights. And ang premier example nga natin dito ay ang samahan nila Kuya Amin na ang Quezon City Motorcycle Federation. You make us proud and very
it feels very good for us na ngayon hindi na namin iniisip yung mga maaaring maging problema natin in the future, especially inside Quezon City, dahil nandiyan kayo. Of course, thank you. Because of the MRO, kaya ang mga anak-anakan natin o mga kapatid natin sa QCMRF ay nakita nila yung magandang pagmamahal o di kaya ay ginagawa ng kapatid nating MRO o paano maprotektahan ang karapatan ng mga riders. Lalong-lalo yung mga solo riders. Kasi yung mga solo riders, wala silang oras na labanan yung mga panukala o proposal na ano. So sa amin, ginagawa namin ito para sa kanila. Ang QCMRF po ay para sa inyo, para mga laga sa ating karapatan at mapanatili yung kaligtasan ng bawat isang gumagamit ng motorsiklo. And that is Quezon City Motorcycle Federation led by none other than Kuya Amin Hamsa. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyong pag-imbita sa amin sa QCMRF. So isang malaking pagkakataon at magandang gabi rin po. And that is Motorcycle Rights. I'm Joel Hoya of Motorcycle News Magazine. We at Motorcycle News Magazine only want the best for our readers and subscribers. We always see to it that we can deliver the best news, articles, and events to the riding public. We would like to share to you the future in publication and how fun and exciting it is. We promise to give you the best in augmented reality that will work well with our magazine to bring you the future right in your hands. This app is called Orasma, a great app tool that we have partnered with our magazine, which will help change your perspective in the way you live your life, and it will blow your mind. With the Orasma app, by scanning our Motorcycle News Magazine logo, whether it be on stickers, shirts, or any printed material, even on your screen's monitor, as long as it is this logo. We will be announcing promos or events through this every week. Thank you, Ciclovistas, and keep on riding!